Happy Sabbath to all. Happy Sabbath. It's really a blessed day wherein most of the people of God are gathered here from all over the Philippines, members of the family of God, and we are so happy na tayo ay nagkikita dito sa ating NYC and hoping and praying that God will bless us. Let's focus our minds, we are calling our attentions, especially sa mga kabataan, na maitabi ng parents sa kanila para maging sacred ang ating pagsimba, pananampalataya sa ating Panginoon. Thank you for that wonderful song. It's a blessed day, and we have a blessed God na laging bigay ng kanyang mga panalangin sa ating lahat. Biyaya. Okay. Biyaya. Ibang panalangin sa ano. I would like the youth to open their booklet. Page 41. Page 41. Ano nakasulat dyan? It is about our theme song. Okay. It's about our theme song. He goes before. Sino tong si He na nag-una? Christ. It is our Lord Jesus Christ. He goes before us. He is leading us. Now, try to look at your copy before tayo mag-proceed sa ating message this or main topic this noontime. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Mapagbigay ba ang Panginoon natin? Amen. He fills me and heals me. Pinuno tayo ng mga biyaya. At saka, anong tong sa Tagalog ang heal? Binibigyan lunas lahat ng ating mga sabisay pabalatian, kasabitan, karamdaman. Okay? In paths of peace, He leads. Sa ating pamumuhay, siya palagi ang nag-una. He saved us, no? Sa lahat ng mga trials and temptations, no? Mga aksidente, no? Ngayon, naka-attend tayo because He leads us on our way. There is nowhere I can go where He has not gone before. Lahat napuntahan na ng Panginoon, lahat ng mga places at na-experiensyahan na lahat ng ating ma-experiensyahan pa. No? That is our God. No burden, no duty He has not already borne. Lahat, no? Kumbaga sa Bisaya pa, naagian na niya. Pinagdaanan na niya lahat. At nalunan na niya. Napanagumpayan na niya. He goes before. He knows the way. No? Especially sa mga visitors natin or mga kasama natin na first time pa na nakapunta sa area natin dito sa San Miguel. Lumampas man sila, but still, nakarating sila. Because God directs, no, the way, directs, and nagbigay ng path sa kanila. Nandoon ang San Miguel, nandoon yung campsite. Okay? He sees my tomorrows. He is my guide, my stay. Tayo bilang tao, hindi natin nakita yung future natin. Diba? Especially sa mga youth. Kung kayo ba ay makapagsyuta pa, makapag-asawa pa, hindi natin alam. Diba? Oh. But God knows everything. He knows our way. He knows our tomorrows. He goes before. At na-realize natin yan ngayon. That I can lead others only when He's leading. We cannot lead others into the right path
kung wala si Jesus Christ. Because God is our leader. He leads the way. The Lord is my shepherd, He says, I too must lead. Hindi lang every now and then na tayo ay i-lead. Kundi maging leaders din tayo someday in the future. Maybe tomorrow, next month, next year. Bear the yoke with Him. May mga problema ba? May mga mabibigat bang mga pasanin? Meron. Ang sabi nito, bear the yoke with God. Para maging magaan. Tama ba sa Tagalog, magaan? Alright. Bear the yoke with Him. His other lambs to feed. So magiging shepherd. Diba? Magpakain Under shepherd. ng mga sheep. I-guide ang sheep. I-lead ang sheep. Sheep represent people. We will be leaders, leading people to God. When the cross feels heavy, I am still beneath His wings. He will cover us. He will protect us. No? When the road ahead is dim, on my knees, I begin. Meaning, kung may problema man, just pray. Just pray. And He will answer all our prayers. So in all things, I seek His voice. Kaninong voice daw ang hanapin natin? Pakinggan natin? God's voice. And every step, in every choice, sa mga bawat pag-decision natin, pagpili, He goes before. I'll follow where He calls. Alam natin kung ano ang tawag ng shepherd, which is Jesus Christ. He wants us to be fed spiritually. And He wants us to be there in that heavenly throne. My first, my last, my all, 100%. No? We have to dedicate our life to Him. Only when He's leading me. And God said, I will lead you to the path of righteousness. And our answer is, guide us and we will follow. Meaning obedience. Following God. That is obedience. So thank you for the composer, or how do we call that? Songwriter of this theme song of our NYC. Led before you lead. Our theme is led to lead. We are trained, we are guided to become leaders. And guiding, training is leading. And when we go back home to our own field of labor, ang mga youth ay makaparticipate na. Hindi na masyadong mabigat sa mga leaders, na mga adults. Kasi may mga youth na magamit. Lead before you lead. Okay. Led before you lead. Our time is 10:40. Sa inyo siguro 10:45. Our text is found in Psalms 5 verse 8. Psalms 5 verse 8. And I want somebody from Luzon area na magbasa ng Tagalog. Okay? Kasi ang Bible ko is English and Bisaya. Hindi ko nadala yung English at saka Tagalog. Okay. Ang English nandyan sa projector screen. Dito sa mga Bisaya, Psalms 5:8, Mandui ako o hiyuba sa imong pagkamataron tungod sa akong mga kaaway. Tuliron mo sa akong katubangan ang imong dalan. Nindot ng mga pulong sa Ginoo. Nga ang atong dalan nga atong pagalaktan mamahimong tulit. Now in Tagalog, Psalms chapter 5 verse 8. Sige. Bayan mo ako o Panginoon sa iyong katwiran dahil sa aking mga kaaway.
Oh, Opposition. smooth. Expect opposition. No? The road will become smooth kung tayo ay susunod sa ating Panginoon bilang ating leader. The Lord will lead us into righteousness. He will not forsake us, but into righteousness, or doing what is right. That is righteousness. Doing what is right. It talks about following Him, meaning obedience, to obey, to follow our Lord and Savior. Ang ating text dito sa ating NYC is found in 1 Timothy 4:12. And somebody from Luzon na magbasa din later. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong pagkabatanon. Hinunua alang sa mga magtotoo pagkinabuhi. Ingon nga panig-ingnan. Example, panig-ingnan sa sinultihan o sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. In Tagalog, okay, be an example, youth. No? Yes, we are living in the world, but we are not of this world. Kung ano yung mga uso, mga trending sa sanlibutan, kung ano yung karakter ng sanlibutan, beware. Okay? Hindi tayo taga rito. Anong tawag sa atin? Strangers. We are pilgrims. Taga saan pala tayo? Langit. Taga? Langit. Oh, taga langit. Hindi tayo taga rito. No? Even ang mga taga San Miguel, hindi kayo taga San Miguel. No? Taga langit. No? We are looking for that new Canaan. Ano nga yung kanta? About Canaan? No? We are bound for The promised the land. promised land. Yan. So be an example, mga youth. If the youth will just follow God through obedience, he or she will become a new person. Diba? You will become a new person. And you will be a light to others. The others, they will see Jesus in you. Okay? You will be an example to them. Paano maging example? Anong sinabi dyan? Example in words, In conversation. conversation. Ano pa? In charity, in spirit, in faith, in purity. Sa tingin natin, mahirap? Mahirap. But with God, Nothing is impossible. all things, Are possible. kala ko is impossible. Is possible. Ayun. Okay? So we will become a good follower of God. We will be led by God. Okay, marami na tayong pakinggan mga speakers, no? Na nag-export sa atin, no? Na maging leaders someday by becoming or being led by our God and Savior. Now, the question is, are you a good follower? Because there's a saying, a good follower is a good Leader. leader. If you want to become a good leader, you should be a good follower, first and foremost. The Apostle Paul, our first example, no, had been called up to the third heaven. Third heaven. Ano? First heaven. May second. Ang first heaven ito. Atmospheric. Okay? The atmospheric heaven. The second heaven is the starry outer space. Starry heaven. Yung third, Heavens of yun na yun. Yung throne of God. The Apostle Paul had been called up to the third heaven.
and had seen and heard things that could not be uttered. And yet, his unassuming statement is, Philippians 3:12, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after. So Paul is a follower of God. He is a follower of God. Let the angels of heaven write of Paul's victories in fighting the good fight of faith. Question, how about us? Are we like Paul? Are we fighting the good fight of faith to gain victories? Ang angels ay nag-record sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, sa ating mga words. Is it pure? Yun. So mga youth, i-consider nyo yan. No? Paul is a good example of a good follower. A servant of God. And as we all know, he's a good leader. Siya ang nagtitrain ng mga youth, di ba? Na Timothy, Bernabe. Sino pa yun? Marami yun. Oh, yun. During his time, he is fighting a good fight of faith. When he followed the instructions of God, he encounters many challenges and conflicts in his life. Minsan nga, sa ating term is nagka-inkwentruhan pa sila ni sino? Bernabe. No? Kaya siniparate sila. Bernabe, doon ka. Magsama ka ng ibang youth doon. Maraming trials sila. Hindi hay sa Bisaya pa. I don't know sa Tagalog ang term na yan. No? Mahirap. Habang tayo nasa sanlibutan, mahirap ang pamumuhay, especially if we are following God. Maraming sa atin ngayon tatawag na persecution. Pero the real persecution, wala pa. Siguro, pinersecute na tayo ng ating parents, ng ating partner, no? O ang parents, sinabing pinersecute na tayo ng ating anak, mga anak, nagbigay na ng problema sa atin. No? Kasali na yun sa ating pamumuhay. It's a part, no, sa system nung tayo pinanganak dito sa mundo. The only thing na maging hayahay, or ano ba sa term sa Tagalog ng hayahay? Ha? Magaan. Okay. Magaan. Oh. Ang hayahay is doon sa langit. Wala nang trials and temptations doon. No? Lahat ng mga tatrabahuin doon ay maging smooth and easy because God is there. In Acts of the Apostle 5:62, paragraph 1, let heaven rejoice in his steadfast thread heavenward, and that keeping the prize in view, he counts every consideration dross. Si Pablo to. Angels rejoice to tell his triumphs, but Paul makes no boast of his attainments. Oh, ang ganda ng ugali ni Paul, no? Ano ba sa Tagalog yung boast, Paul? Ang bugiros sa Bisaya? Mayabang. Mayabang. Hoping na walang mayabang sa mga youth natin ngayon. Mga kabataan. Hindi natin pwedeng ipagyamang na tayo ay dean's scholar, matalino. Nabilong ako sa family na well off. Hindi pwedeng i-boast yun. You should be thankful to God for giving that blessings. Hindi binoboss ni Paul. Sino pala si Paul? Okay? The attitude of Paul is the attitude that every follower of Christ should take as he urges his way
onward in the strive for immortal crown. Paul is very steadfast, firm in every decision in life, keeping in view the prize that God will give him after. Ano yon? Langit. Immortal life. Eternal life. Yun ang prize. Yun ang tinitingnan ni Paul. He is not proud of being, ang term sa atin ay professional. No? Kasi additional lang yun. Ano pala si Paul? According to the records, Paul is a doctor of law. Oh? Abogado? No? He's a doctor of law, pero hindi niya binubos. No? Ano pa? He's a member of the council. Sanhedrin. Sanhedrin. No? Ha? Sanhedrin. Sanhedrin. Pariseo siya. Mataas na posisyon. Pero nung na-meet niya, nakilala niya si Jesus Christ, he humbled himself. 1 Peter 3:12 to 15. Okay? 1 Peter chapter 3. Babasahin ko sa Bisaya. Chapter 3:12 to 15. Nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Nga tungod nini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. 13. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o usa ka bag-ong yuta, di nagapuyo ang pagkamatarong. Yung Tagalog. I want to hear the 12 and 13. Sapagkat ang madaling Panginoon ay nasa mga matuliit. At ang kanyang mga pakilig ay sa kanilang mga dayo. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisiluan ng masama. Yun. Sila sa inyo ay aapiin kung kado'y magsasabi. Oo. Walang mag-aapi. Kung meron man, God will defend us. Ano yung kanta? Ipagsabayan ng mission dyan. God will defend us. No? He will help us. God will save us kung meron man. He is our defense. No one can harm us. Even if we suffer for righteousness' sake. Ano nga yung sabi ng three friends of Daniel? Oh, king. Death. No? Very straightforward yun. We have a God that we worship. Siya lang ang aming sinusunod. Okay? So, message yun sa king na hindi siya ang susundin ng three friends ni Daniel. We have a God that will defend us. Who will save us. Pero kung hindi man kami i-save ng Panginoon, yun ang challenge. Kung hindi man niya kami i-save, still, we will not bow down to your golden image. Grabe, steadfast. Firm ang three friends of Daniel. Question, how about the youth of today? Sandali, gutom na kami. Walang rice kagabi. Oh, kagabi ba yan? Oh. Walang rice, gutom. Angal na. No? Appetite pa lang. Ilang trials yun? Ano experience ng ni Daniel at saka ng three friends niya? 3. Oh. Na-experience niya ni Jesus Christ? 3. Pero yun lahat. No? Na-overcome. Na-overcome. They are our examples. Youth of today, be an example. No? Be an example. Never be troubled.
But glorify God. Be ready always, no, to answer. Anong sinabi dyan? To answer to every man The hope that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Sa verse 15. Be ready always. Oh, sa Tagalog. Kung inyong hariing banal si Kristo ng Panginoon sa inyong mga puso, lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyong nakatiran tungkol sa pag-asa na sa inyo, ngunit sa kaamuan. Maamo, kaamuan, no? Meekness. Meekness. Ano ba ang meekness? Uunahin pa yung iba kaysa sarili. That is meek. No? Sino ang na-record sa Bible na the meekest of all? Moses. The meekest. Si Jesus. Pinakamaaghok na tao. Moses. Si Moses. Okay, si Moses. Alam natin na si Moses is being led by God. And because he is obedient to God, ginamit siya ng Panginoon, and he became a good leader after the training. Uy, may training. No? Oh. All he has to do is to follow the leader. Sino leader? Jesus Christ, who will tell him just what to do. Yan si Moses. God beckons to you from His throne in heaven, presenting to you a crown of immortal glory, and bids you to fight the good fight of faith, and run the race with patience. Another meekness kanina, no? Oh. Ngayon, patience. Trust in God every moment. He is faithful that leadeth forward. Pag sinabing every moment, no? Ano sa Tagalog yun? Bawat sandali. No? So walang moment na hindi tayo magtiwala sa Panginoon. He is our chief shepherd and we are Under shepherd. His sheep or flock. Under shepherd. Pababayaan ba ng Panginoon ng shepherd ang kanyang flock? Hindi. Okay? A good leader is a good follower. All the sheep will follow the shepherd's voice. That's a good sheep. Yung bad na sheep, ay hindi niya makikinig sa shepherd. Pagtawag ng shepherd, na ganito, dito na tayo, move, siya maiwan. Or mag-rerouting siya. Pag dito. No? A good leader is a good follower. Following what God has told us on what to do. And with God, we have to fight the good fight of faith with patience and by trusting God. He will lead the way to victory. Oh? He will lead the way to victory. Another na character, humble and teachable. So marami na, no? Meekness or meek, patience, humble, teachable. Proverbs 29:23. Okay? Proverbs 29:23. Yan sa Tagalog, no? A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. 29:23. Ang kagarbo sa tao makapahimo kaniyang obos. Apan kadtong mapinaobsanon sa espiritu makabaton og kadungganan. In Tagalog, Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya. Ngunit ang may mapapakumbabang diwa ay kapagunang karangalan. So meaning, ang humble ipataas. I-lift up ng Panginoon. Okay? Pero yung proud, sa Bisaya pa, magpakitang gilas, magpa-recognize, ibaba. No?
maging mababa. No? Isahan siya ng chismis. No? Kasi maraming marites ngayon. Marisol. A good leader is humble. Humble sa Bisaya, mapainumsanon. Tama? Teachable, matudluan. Okay. Maturuan. Not proud. Dili hambog. Ano sa Tagalog? Not proud. Mayabang. Hindi dapat mayabang. May mayabang ba sa mga NYC youth ngayon? O dapat i-change na, no? Wala nang mayabang. Lahat humble na. Teachable. Tutulong sa mga gawain. Not only in the church, pati sa bahay. No? There are many whom he has called to positions in his work for the same reason that he called Saul. Si Pablo. Oh, yan ang unang pangalan niya. Okay? Because they are little in their own sight, because they have a humble and teachable spirit. Maturuan. Okay? Humble and teachable spirit. Dapat yun din ang spirit natin. To all who will receive instruction, He will impart grace and wisdom. Mag-worry ba tayo? 75 lang yung grado ko eh. Yun lang ang level ko, 75, 80. Huwag kang mabahala. Tingnan mo si Duterte. 75 lang ang grado kung naging presidente. Lahat ng mga staff niya, mga summa cum laude, mga valedictorian. Pag gamitin tayo ng Panginoon, no? It is a great surprise sa lahat. Pag naging leader to, binubuli namin to before eh. Di ba? But God, if will use you, walang makababaw. Hinder. Walang lalaki, kumbaga. No? Pigil. To all who will receive instruction, walang hahadlang. Walang makapaghadlang. To all who will receive instruction, He will impart grace and wisdom. So, di na mag-worry. Because God will give grace and wisdom. It is His purpose to bring them into so close connection with Himself that Satan shall have no opportunity to pervert their judgment or overpower their conscience. Because the most powerful God is with us. Okay? So no worries. No? Huwag mabahala. No? Noon, hindi pa ako marunong mag-pray. Nung na-transfer na ako doon sa Adventist school, galing ako ng public. May rotation. No, may rotation sa program. Uunahin ang mga 4th year, sila mauna. Then 3rd year, then 2nd year, 1st year. 3rd year ako noon. Then dumating yung rotation. Ikaw ang mag-pray. Hindi ako masyadong marunong sa English. No? Paano na to? So nag-instruct yung 4th year na ahek sa akin. Ito yung ginagawa namin. Very simple lang. Ano? Short prayer lang. Yun nga, hindi ako marunong mag-English. Isulat mo. Anong gagawin? Basahin mo. Yun, di ba? Yun ang ginagawa ng mga kabataan natin ngayon. Kami noon, high school, ngayon, bata na. Kasi mahiya naman ang mga high school ngayon, na magbasa. Pastor, hindi ako marunong mag-Tagalog. Huwag mong problemahin pag-Bisaya. Kasi magpipray din sila. Ikaw din, nag-lead dito. No? So, huwag mahiya. No? Basa. Hanggang sa may use ka, nung 4th year na ako, ay hindi na ako nagbasa. Kasi madali na lang. Papasok lang sa isipan. Tinuturuan pa kami noon. It is just like a letter. Letter? Oo. Yun pala, may halo ng biro. So, ang letter is my date, my sir, ma'am, or sir. So, ang i-transfer mo, i-change mo yun, Dear God. Yung mga ganon. May greetings pa. Good day. Good morning, Lord. Yung mga ganon. Parang awkward naman.
Good morning, God. Parang talking to Letter na eh. Then, sa ending, sincerely yours. No? So, magtawanan na habang nakaluhod. Hanggang sa may use ka. No? That is training. That is training. No? Huwag kang mag-stop. Continue. Tatawanan ka man ngayon, bukas, hindi na. No? Hindi na. He will reveal to them their defects of character and bestow upon all who seek His aid. Oh, may aid. May tulong. Anong itutulong? Strength to correct their errors. Magli-level up ka, di ba? Magli-level up ka. Ma-change ka. Basta magpalit ka lang kay Jesus Christ. Gagamitin ni Jesus Christ yung mga katabi mo, yung mga adult, yung mga officers sa church na magtuturo sa inyo kung ano ang dapat gagawin. Whatever may be man's besetting sin, he may conquer if he will watch and war against them in the name and strength of Israel's helper. Sino ang Israel's helper na tutukoy dito? It is God. Okay? We can become conquerors, victorious. May theme song tayo, no? Conqueror, victorious people, healthy, and temperate people. Ayun. With God, no? We will be victorious. God will correct our character kung magpa-correct. Okay? Ma-change ang character kung tayo ay magpa-correct? Ipatama, kumbaga. O ang mga mali, itama. Yun. He will purify us and will give us strength to change and correct our defects or bad habits. Kung hindi man tayo sumusunod sa ating parents, kasi ang parents natin, tinuturuan tayo ng good manners and right conduct. Kung hindi man tayo nakasunod, kasi matigas ang ulo natin, now if we dedicate our life to God, God will change our bad habits or bad character. No? He will use us. Romans 8:14. Romans 8:14. Alright. Sabi dito sa Bisaya, kay ang tanang ginamanduan sa Espiritu sa Diyos, mga anak sila sa Diyos. Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. yun. Gusto ba ninyo na maging tatawagin na maging mga anak ng Diyos? Amen. Oh. So tayo ay magpa-led, LED, by the Spirit of God. Kasi hindi natin nakikita si Jesus Christ. Only the Spirit ang naka-assign ngayon sa atin. Magpa-led tayo sa Holy Spirit. Marami ba ang maled ng Holy Spirit? Yes, for us many. Marami. No? And we are be called the sons and daughters of God. Oh, how happy we are, no? Kung tatawagin tayo na sons and daughters of God. Peculiar people. Iba kayo sa mga yung grupo na yun. Iba pareho kayo, mga Sabitarities, iba kayo. See? Makikita nila ang kaibahan. No? Yung tinatawag na professed Christian, professed Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist ka, oo. Ambog pa. No? Ang ikaw, ako, Seventh-day Adventist. Para bang, nakaminaw sa Tagalog? Underestimate, parang Sa tingin niya, mababa ka kumbaga. Parang out of date ka. Ha? Minamaliit. O yun, minamaliit. Titingnan, ilito-foot ka. Yung damit mo, parang ilinjiway. Yung mga ganun. While ang isa, sexy. No? Modern. No? Yan, pagpunta sa kantin, mga estudyante, cornito ang binibili. Pero yung reformador,
Anong pinibili? Saging. Saging. Halo-halo? Ice cream? O iba. No, iba. Oh. Iba ang kinakain. No? Hindi sa sanlibutan na ni-offer ng mga pagkain. Si Brian ang Peculiar ang tawag. driver kasi No? siya. Binubuli, pero nagpakumbaba. Oh. Very humble. Patient. Siya yung driver ng Patuwa. presidente. Yung isa. Minsan Oh. yung presidente. Di magpalkansi. Oh. So, yung mga natutunan niya Ah. dito talaga. We are led of God and by the Spirit of God. And we become leaders of God. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. We will be leaders. Former missionaries na Leading others. Lead natin ang others mga tatay. to God. Sila Okay? influence ng parents. And we are called the sons and daughters of God. Leaders. Leading people to God. Okay, may kasabihan na, we are, ano yun, Sisterish? Sisterin? We are a people preparing for heaven. Preparing And we are preparing people for heaven. Alright? people. We are leaders. Preparing We are for- being led by God. And we become leaders to lead others to God. Okay? There is no need of our being ignorant. Marami na tayong nalalaman. Ginagamit ng Panginoon ang ating mga speakers na maturuan tayo. Si James, sa James 1:5, okay? James 1:5. If any of you lack wisdom, let him Ask. ask, saan? God. Kanino? Let him ask of God, and giveth to all men liberally, and upbraid it not. James 1:5. Sabi sa Bisaya, o kung ano naman kaninyo ay nakulangan, o kaalam, papangayuas siya sa Dios, o nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayahon gayon, o sa walay pagpagbuy-buy, o kini igahatag kaniya. Sa Tagalog, Oh. Yun. So kung marami tayong blessings, we should be thankful to the Lord. And if we share that blessings, di ba magpasalamat sila? Oh. Papasalamatan tayo. And tayo ay matuturo sa kanila, huwag kayong magpasalamat sa amin. We are only an instrument to share those blessings. Pasalamatan ang Panginoon. Okay? So if any one of you lack wisdom, yan naman lang ako. James 1:5 ang gamitin. Oh, ask wisdom from God. Grow in grace. 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So wala tayong pagkawala, no? Nandiyan na lahat. No? Binigay na ng Panginoon. 2 Peter 3:18. Sa Bisaya, apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya o sa kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo. Kaniya ang himaya karon og hangtod sa kanturan. In Tagalog, 2 Peter 3:18. How is it impossible or possible that we may grow in grace? Siya ang nagbibigay ng graces. No? How is it possible that we may grow in grace? Ang answer dyan is found in Matthew 19:26. Matthew 19:26 and Mark 10:27. Mark 10:27. Dalawang verses yan.
With men, this is impossible. No? But with God, But with God, nothing all is things are possible. possible. No? Additional, Philippians 4:13. Philippians 4:13. Anong sinabi doon? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Makaya ba? As God's graces. No? Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus, our Savior. He will guide us and He will help us. It is possible to us only as we empty our hearts of self to be molded after the divine pattern. Pag sinabing molded, sa Bisaya, ihulma. Anong sa Tagalog? Ihulma. Oh, ihulma. Para maging sons and daughters, peculiar people. The image, ang ating image is, Christ-likeness. The image of God. We may have a connection with the living channel of light. Sino yun? Jesus Christ. Living channel of light. Isa lang ang source ng light. As we appropriate the blessings of God, we shall be able to receive greater measures of His grace. So kung may natanggap na tayo na mga blessings, share. Para continuous ang blessing. And continuous din ang sharing. As we learn to endure, seeing Him who is invisible, we shall become changed into the image of Christ. Patient, meek, humble, teachable. No? A good follower, mabait, mapagkumbaba, matulungin. Isa pa. No? Those were all the attributes, no, of our Lord and Savior. Now, dito tayo sa panghuli na example. Si Moses. Alam natin si Moses, di ba? Sa Bible, the story of Moses. The grace of Christ will not make us proud, cause us to be lifted up in self, no? But we shall become meek and lowly in heart. Ang sinabi natin kanina, ang nakarecord, the meekest man on earth, si Moses. It was the grace of Christ that made Moses the meekest man on earth. Naging meek si Moses hindi dahil kay Moses, but because of God. As we learn of the Divine Master, we shall manifest this precious attribute. Meek. Maagop sa Bisaya, maamo. Alright? How long did it take Moses to learn the lesson of meekness? 40 years. Sa inyong pagbasa. How long? 40 years. Ha? 40 years. 40 years! No? And become fitted to be a general to lead the armies of Israel out of Egypt. No? Sa ating mga generals ngayon, nag-study sa PME. Sa mga police, PPE. Sa Egypt, ang Pharaoh, siya ang hari. Siya rin ang judge. General. Siya rin ang high priest. Siya rin ang God. Okay? And Moses, di ba, inadapt siya ng prinsesa. Isa siya sa magiging Pharaoh someday. For 40 years, grabe ang pag-aaral niya, ang training niya. Sa atin, elementary, how many years? 6 years elementary. Grade 6. O wala. O hindi pa kasali ang kinder. O palagay natin kinder, dalawa. Plus 6 years. Elementary. 8 na. Ang high school, 6. Diba? 14. Kasali na ang senior high. 6 plus, ano ba yun? 6. 8. 14. 14. Then, palagay natin 4-year course ang kinuha mo. 18. 18 years. Si Moses hanggang 40 years. Sino ang mas matalino? Yung nakastudy ng 18 years o yung 40 years?
Ako grabe, no? Oh. Grabe ang learning ni Moses sa Egypt. And Egypt represents the world. Meaning, ang education niya, Papasok ang pang sanlibutan. Okay? And most of us, or some of us, if not all, we are learning the education of the world. Diba? Ang ilang business lang tayo ng NYC. to happen, just like Isang business lang sa isang tao. gusto niya mag-fail. Let us say that youth camp ang every church. Dalawa na. So, hindi isa May general camp meeting tayo. na ano na. Pero iba Then, ang every Saturday, how many Saturdays in 1 year? 52. Oh, 52 Sabbaths in 1 year. Doon sa mga youth, Akin mga ang teenager gusto ko na class. mag-missionary, pero the time do Ilan lang yun? gusto ko sa nang pumunta. No? Hindi rin natin. Ilang days lang yun. Whereas si Moses, hanggang 40 years. Hindi yun God's will. Ang learning niya, ang education niya. So pag may magsabi na doctorate degree si Moses. General. Hindi ka magiging general kung wala kang level up. No? May mga Training. promotion, mag-study ka. No? Hindi ka mapopromote kung hindi ka mag-study. Na-promote ka. After 1 year or 2 years, gusto mo ng promotion, mag-study na naman. No? Yun. Yun ang sa sanlibutan. Candidates yan na maging pharaoh. Maging high priest sa Egypt. Pero tinawag siya ng Panginoon. General of the army. No? Pero, General of the army. meron siyang 12 years na But Moses training sa has this one attribute na ka-record sa Bible. But the possibility is, marami pa siyang mga attributes, good attributes. One is being meek. Oh, meek, maaghok. Okay? He went through a long discipline, 40 years. Ang mga parents, after college, magpasalamat yan, ay, salamat Lord. Tapos na yung anak ko. Tapos na ang pag-support financially. Na, magtrabaho ka na. Diba? Yun sa atin. Si Moses 40. Yan ang schooling niya, hindi ordinary. Hindi pang low level o low class na education. Pang noble. No? May mga tutor siya ng mga philosopher. No? Kasi noble siya eh. Iba ang schooling ng mga noble. Sa atin ngayon, yung mga mamahalin. Diba? Yun ang pagkakaiba. Kayo, ano lang kayo? Doon lang kayo sa public school. Doon yung mataas sa private school. Yung iba, may pangalan na. Dito na school, class. Ito mahal. Yun. Ang kaibahan sa sanlibutan. Mahal. Sa Moses, pinakamataas. Mga anak ng mga king and queen, governors, mga cabinet members. No? Pinakamataas. For 40 years, ang schooling niya sa Egypt, nung tinawag siya ng Panginoon, Moses, gagamitin kita. Pero hindi ko gagamitin yung knowledge na nakuha mo sa Egypt. Kailangan i-unlearn mo yan. Mag-train ka, balik. Kung tayo si Moses, 40 years na ako, Lord, marami na akong nalalaman. I-unlearn mo yan, Moses. Lord, okay, kung susunod ako sa inyo, how many years na naman ang training? Another 40 years. Ilang taon na si Moses after? 18 na. Matanda na. No? For 40 years, he tended sheep in the land of Midian. Learning how to be a good shepherd to the flock. Oh, ang layo ng agwat mo, nandito rin siya. Doon, noble ako. Papiliguan ako ng mga maids or whatever. Sila ang magtututbrush sa akin.
Yanda nila yung pagkain ko. No? Yung damit ko. Class, hindi ukay-ukay. Diba? Tapos, ngayon tatawagin mo ako, magtitend ng sheep. Shepherd. Maulanan, mainitan. No? Marami bang mga